What's up mga kababayan? News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. Pinag-iingat ngayon ang taong bayan dito sa pagpirma ni Bongit sa 2025 National Budget o mas kilala sa Kurakot Budget di umano. Grabe. Na kung saan ay ang mga program funds na kanilang inaproba ay mapupunta lamang di umano sa mga bulsa ng mga pulpul na politiko. Hay nako. Nawika nga ni ex-senator Drilon ang dami ng lumipas na administrasyon na nagkaroon ng mabusising pagsusuri sa budget. Ngunit bakit itong kay Junior ang naiiba di umano? Na hindi ang interes ng taong bayan ang kanyang pinofocus, kundi ang interes ng mga tumatakbo ngayon sa midterm election. Kamukha na lamang ng mga tuta niya sa lower house o sa kongreso. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sa nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Dagdag pa rito mga kababayan na itong bigla ang pagtanggal dito kay VP Sara sa National Security Council isang hakbang di umano upang ipitin ang mga Duterte, partikular na itong si VP Sara na gusto talagang lumpuhin itong ating Vice Presidente ng mga bangag na magmukhang walang alam at masama sa harap ng mga Pilipino. Napapayag po ba kayo nun mga kababayan na ganon-ganunin na lamang ang ating Vice Presidente? Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Ayan. Pero legally speaking, legal naman yung pagtanggal ng Pangulo. Tama, attorney? Ng Vice Presidente, you mean? Yes, sir. Pag-reorganize. Sabi ko nga sa mga pahayag ko wala yung pinag-uusapan yung legality. Talagang legal yon. Pero ang pinupunta natin, ang rason nyo, reorganization lang naman yan. Pero ang daming reorganization na tinukoy nyo, never naman tinanggal ang Vice Presidente. Pangalawa, sabi nung Executive Secretary, walang galang na sa'yo. Sabi mo, hindi na relevant. Parang hindi magiging relevant. He is the second highest official of the land. Anytime, if anything happens to this president, she succeeds to the presidency. At kailangan, alam niya kung anong plano sa seguridad, kailangan nandun siya. Correct. Hindi pa pwedeng hindi. Magiging presidente ka, hindi mo alam kung ano ang naging plano ng National Security Council dahil wala ka. Kailangan ng insights ng Vice Presidente, ng mga living presidents, kailangan ng wisdom. Kasi Jen, itong mga tao ito, may karanasan sa seguridad. Si Inday Sara, di ba, laki ng karanasan niya nung si Alcalde. Di ba, nung siya Department of Education, pinasukan niya rin ng confidential funds niya para mapangalagaan niya yung mga estudyante. Yun naman tatlong living presidents. Dati na silang nandun. Alam nila. Madali sabi niyo, dapat tinatanggal mo. Ang ginawa niya, tinanggal niya yung apat. Nagdagdag naman siya na ubod ng dami. Puro naman mga anti-Duterte. At yung mga chairman ng mga komite, kung ano-ano lahat, sinama nila. Oo nga, attorney. Yun ang maraming nalulungkot dahil nga itong mga Duterte kilala sa paglaban sa insurhensya. Sila yung mga leader na narinig, napanood, nakita, nasaksihan ng mga kababayan natin na talagang sumuong. Kahit na delikado, talagang kinalaban itong mga teroristang grupo para pigilan silang mamayani dito sa bansa. Alam mo, gaya ng sinabi ko, kasi sinasabi nila, kalaban Kalaban. Kailangan pa. Walang banta. Kahit na magkalaban sila ngayon sa politika, dati naman sila, magkasintahan sila sa politika, di ba? Kahit na nabago na ang kanilang relasyon, ang pinag-uusapan ay seguridad ng bansa. Kaya lahat ng Pilipino ay dapat magkaisa. The national security concern must go beyond political differences, ideologies. Kailangan yung seguridad ng bansa magkakaisa lahat ng Pilipino ngayon magkakalaban sa politika. Correct. Oo. Kasi Kaso masyadong ang gahaman sa kapangyarihan itong si Bongit, Attorney Panilo, Namantaking ngayon mga kababayan, biglaan niyang tinanggal itong si VP Sara nang walang pasabi. anong sasabihin ng kalaban, attorney? Tingnan mo. Nagkakagulo na sila, naghahati-hatian na sila. Hindi na nagkakaisa. Sila yung matutuwa nito sa nangyayari ngayong sitwasyon sa kasalukuyang administrasyon. Correct. Hindi lang yun, Jane. Alam mo, pag nag-aaway-aaway kayo, kayong mga matataas sa pinuno, kayo ang magiging, yung the fact of your conflict becomes a threat to national security kasi gagamitin laban sa inyo yan at sa bansa, sa gobyernong pinamamahalaan. Mula naman kay Romano Marcelino, attorney, good AM, attorney Sal, sana sumunod si BBM daw sa pag-resign ni Justice Trudeau. Watching from Saskatoon, Canada. Itanong natin sa kanya.
Wala naman kay Boy Jack. Good morning, Attorney Sal. Tama ka. Ang mga leader sa ibang bansa may hiya sa sarili. Dito sa atin, mas matigas pa sa bato ang mukha. Nakakadismaya. Puro hearing para sa kanilang interes, hindi para sa bayan. Ay kailangan kaya o kailan kaya magkakaroon ng pagbabago sa ating gobyerno? Siguro kung may revolutionary government na tayo. Oo, at lalo na sa nalalapit na eleksyon, Attorney. Dapat hindi maging bayaran. Wala. Ano ako dyan? Yan din ang wika ni Kadado, Attorney Panelo, na magkaroon ng revolutionary government at yun lang ang nakikitang susi o paraan talaga. Wala akong mawalang galang na. Pero kung ano ang naging kalakaran ng mga nakarangalalan, ganun pa rin ang mananatili. Hanggat hindi mo binibigyan ng formal na edukasyon ang mayoriyang ng sambayanang Pilipino, lalong-lalo na yung mga voters, wala. Ganun pa rin tayo. Totoo ang mga paliwanag ni Attorney Panelo about National Security Council o NSC na laging miyembro ang sitting Vice President ever since Quirino's time. Ngayon, biglang inalis at binago ang reorganizational structure. Ang hirap umintindi ng isang sabog ang pag-iisip. Meron nga pala akong narinig na isang analyst daw siya. Analyst pero walang halata mong anti-Duterte. Sabi niya, deja vu yung ginawa dyan sa VP Sara. Kasi itong si VP Lenny, nung panahon, tinanggal din sa Security Council. Mali. Yan ang problema dito sa mga nag-a-analyze na ito. Hindi sila nag-aaral. Si VP Robredo Lenny ay umattend, imbitado, sumama sa National Security Council. The only one, ang pagkakalam ko, yun lang ang first time na nagkaroon ng National Security Council sa panahon ni Presidente Duterte. At kasama siya. At meron pa akong picture. Kasama siya at saka yung 4 na presidente. Kaya hindi totoo yung sinasabi ng analyst ng Bugini. Hindi totoo na tinanggal ni dating Pangulong Duterte si VP Robredo sa NSC. Yan ang malinaw. Hindi totoo yun. At saka yung sinasabing tinanggal siya sa kabinete, hindi rin totoo yun. Actually, nangyari doon. Itong si VP Lenny kasi, di ba, imbitahan, ginawa kahit nakalaban. Ang naging problema niya lang, kahit nasa labas na siya, binabanatan niya pa ng binabanatan, miyembro ka ng kabinete. Hindi ba embarrassing yun? Bumibira ka sa labas, tapos papasok ka sa meeting ng kabinete, medyo nakakaya sa party niya. Kami, dahil kami mga magagalang na mga miyembro ng kabinete, hindi lang kami umimik. Pero para to avoid that embarrassment, baka kung ano pang kantsaw ang matanggap niya, sinabihan na lang siya ni Presidente, huwag na lang umaten kasi mukhang mahalay sa party mo dahil binibira mo. Pagkatapos sa atin ka, mamaya dyan, mabanatan ka ng mga miyembro ng kabinete. Yun ang katotohanan ng pangyayari. Kaya tingnan mo si BP Inday. BP Inday nag-resign. Hindi na siya miyembro ng kabinete. Kaya kahit bumanat siya, okay lang. Di ba? Yun ang kaibahan ng BP Lenny. Oo. At saka maganda yung panahon ni dating Pangulong Duterte, Attorney, dahil kahit binabanatan, walang ganitong experience si VP Robredo sa nangyari kay VP Sara. Tama ho ba? Tama. Wala. Lahat ng mga critic doon, pinapabayaan niya lang. Bumanat na kayo ng bumanat. Hindi nga siya nagdemanda pero dito sa panahon ng administrasyon, kita mo ginawa sa KOJC, kita mo ginawa kay Pastor, nakakulong ngayon. Lahat talagang gusto pa i-impeach, gusto pa ipakulong si Presidente Duterte. Ibang klase. Pero Attorney, dinedman ng Malacanang yung pahayag po ninyo. Walang komento. Hinggil ko doon nga sa sinabi po ninyong dirty politics or ill-advised mula sa kaniyang mga advisor kay Pangulong Marcos. Mahirap kasi sagutin niya. Kasi unang-una, yung paliwalag nila na yan ay discretion. Agree naman ako doon. Tama ka, discretion. Yan ay karapatan niya. Agree pa rin ako doon. Pero yung sinasabi nila, kaya namin ni-reorganization, ang dami ng reorganization, di ba? Oo nga, marami, pero never na tinanggal ang vice-presidente. Pero mahirap talaga ipagtanggol Defenseless Napakahirap ipagtanggol yung hindi totoo. Pero maraming nagsasabi dito, Attorney, after dong pagtanggal kay VP Sara sa NSC, ay lumabas itong balitang pagtanggap naman natin ng mga Afghan refugees. Di ba, kung maalala mo, si VP Sara ay kontrang-kontra dito sa pagtanggap nga ng mga Afghan nationals dito sa bansa. Alam mo, kahit na kinontra yan ni VP Sara, gaya ng sinabi ko kanina, yung Amerikano, sa interest nila yan. Tayo naman, mga nakaupo naman, masyado naman tayo sip-sip sa kanila. Binigyan nga sila ng mga base militar Kaya, kampi. Kaya kahit ako kontra yan, kung ang sabi ng Presidente, itong gawin natin, yun ang masusunod. Sabi mo nga, sip-sip, posible bang babango yung Marcos administration sa kasalukuyang o sa papasok na administrasyon ni Trump? Babango lang yan kung sa palagay ng administrasyon ni Trump, yung mga gusto nila, itutuloy-tuloy na gagawin niya. Pag kumontra siya, hindi na siya mabago. Kaya tinanggal. Kasi pinababa niya yung
stay ng military bases. So yeah, ako yun ang nag-trigger kung bakit siya tinanggal. Alright, mula naman kay Imelda Sangala. Kayo ba mga kababayan, anong take nyo doon dito sa pagpasok ni Bongyat sa mga Afghanistan, no, sa ating bansa? Paki-comment nga ang inyong opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. Dahil marami sa taong bayan ang nagsasabi na ang dami-dami na ang mga hinaing ng mga Pilipino ang hindi nasosolusyonan ng mga bangag, tapos papapasukin pa ang mga Afghan sa ating bansa. Lang, attorney, YouTube comment po. It was a response to the November demand of VP Sara Duterte for a written explanation of why she wasn't invited to any NSC meeting, if at all, if there were meetings to provide her copies of the minutes, etc. This removal from NSC was BBM's response. Ganyan sila. Walang sagot. Pero, gurguran. Yan po, attorney. Ganun talaga. From M. Santiago, attorney, sabi dito, hindi ako sang-ayon sa panukala mo, Attorney Sal. Aba, hindi siya, dapat edukado ang mga botante. Una, kahit naman edukado ang isang botante, mas marami sa kanila ang nababayaran. Kung ayaw mong maniwala sa akin, subukan mong bumaba, sabi ni M. Di Santiago. ba? Sinagot ko na yan kanina. Kaya ang tanong ko sa kanya, ikaw ba edukado? Kung edukado ka at nabayaran ka, tama yung sinasabi mo. Pero kung edukado ka at hindi ka nabayaran, mali ang sinasabi mo. Ikaw dapat ang maging barometro kung edukado ka. Alright, wala naman kay Love Game ng YouTube comment po. Good morning po, Attorney Sal Panelo. God bless you always. Ako po ay pinanganak sa Davao City at nakatira dito sa Japan for more than 30 years. Tatlong kapatid ko po ay at nanay ang namatay na wala ako sa piling nila. Dahil po nakakatakot tumira sa Pilipinas. Dahil sa droga at mga Pilipinong gumagawa ng masama. Dahil sa kahirapan at higit sa lahat, ang korupsyon. Ngayon po nananawagan ako sa mga Pilipino na maawa naman kayo sa ating bansa at kapwa Pilipino. Sana po pumili kayo ng mapagkakatiwalaang kandidato para sa ating lahat. Duterte ang pag-asa ng ating bansa. Maraming salamat po. Nagtataka naman ako sa kanya. Sabi niya, 30 years sa Japan, hindi siya makauwi ngayon. Ba't di ka umuwi ng 6 na taon ni Presidente Duterte na maayos ang takbo ng pamahalaan at dinismantle niya yung mga droga? Oo nga. Mula naman kay Carlo Loreto, tanong ko po, kung mawala ang Vice President, pwede bang maging VP ang Executive Secretary? Kung may ganitong posibilidad, kung lang ang dating Associate Justice din kaya ang may kinalaman, kaya may kinalaman sa mga hakbang para ipa-eject si VP Inday, attorney? Pag mawala ang VP, ang Presidente, ino-nominate niya yung kung sino man ang gusto niya sa mga miyembro ng Senado o Kongreso. Yan ang regla. Yan ang sinasabi na sa liyo. The past budgets, things like, for example, I think you were still a senator then. One of the big issues then, if you remember, Senator, was, let's say, paying the allowances of nurses that served during COVID. Do you remember that there was a budget where inilagay yun sa unprogrammed? And that became an issue before. So what you're saying is things like that, for example, that need to be funded, biglang nauurong doon, it's more of like promise to pay without the That's correct. assurance of payment. That's correct. That's correct. Promise to pay. Because as I think the secretary, Deputy Secretary said just before this interview was that it is not ready. Those in the unprogrammed portion are not ready to be implemented. It can be postponed for the time being. Who made the determination? It is the Congress. And what is that based on? It is based on no other consideration but to enable them to create a space where the pork barrel projects can be funded. Tama. I want to ask you, Napupunta lamang sa kanila, no, mga kababayan. Itong pera talaga o pundo na nakasulat na unprogrammed funds. Grabe. your opinion on this. There's actually, and I have to quote this, there's an opinion piece on Rappler, and the opinion piece is why the 2025 budget is a big FCK to the Filipino people. Do you agree with that? Yes. Because what I have described, and Karen, mag-ingat po tayo because this is a trend that is happening. In the last 3 years, the amount added to the unprogrammed portion of the budget is staggering. It's already in my estimate. And correct me, I would ask DBM to correct me if I'm wrong because I don't have access to everything. But it is just on the basis of what the reports that are published. But from my own computation, the unprogrammed activities with the corresponding unprogrammed funds amounted to about 1 trillion for the last 3 years,
2023, 2024, 2025 increase in this unprogrammed portion of the budgets. Yeah, because I think what the public needs to understand is if Malacanang submits a budget proposal, let's say it's like this one, it's 6.532, something like that, right? 6.5, ayan, 6.352 trillion. Yeah? Yes. When it reaches Congress, Congress is not allowed to increase it. Tama? Congress is not allowed to increase the Correct. the 6. Pero pwede silang maglipatan. That's correct. Yun. Yes. That's what the That's public correct. doesn't You are understand. correct. They're correct. They cannot exceed 6.3 trillion, which is Yun ang sinabit the eh. budget. But Yeah. they can rearrange the furniture. Yun. Exactly what they're doing because they moved out from the program activities and projects funded by programmed funds to the unprogrammed activities and the unprogrammed Grabe, funds. no? So and then substitute the programmed or funded activities with the pork barrel. So Exactly. so Yun yung hindi nalinaw, I think, overall to the public, which is important to teach. So let's say may kailangan, halimbawa lang ito, no, a very important project na sabi nyo nga, napag-aralan na. At let's say 10 billion yun. Mag-uusap-usap sila, i-unprogram na lang natin yung 10 billion, paghati-hatian natin. Farm to market road ko na lang to, proyekto ko na lang to, ganun-ganon. That's Naku, correct. That's correct. Yan po ang nangyayari ngayon. sabi ko na nga ba, tama ang ating iniisip mga kababayan na talagang paghahatian ng mga pulpul na kongreso, no? Ang mga budget para sa program fund. And the extent that it is happening is worrisome. And Yeah. I hope this is stopped. And I hope that media and our sector, business sector, the church would participate in this debate in order to put across the message that, Mr. Government, we're watching and we're not happy. Yeah. But as of now, it is, I tell you, Karen, I explain to the public, but I don't get traction because it is difficult to understand. Oo. But I'm so glad that you've taken it up. Oo. Actually, hindi lang yun. Dahil nga, kapag binanggit na ganun pa rin ang budget, binanggit na unprogrammed, hindi tumatatak what the public is losing with unprogrammed. I'm sorry? The public is failing to understand what is being lost in Yes. unprogrammed appropriations. Alam mo, the public does not understand what unprogrammed is. And I suspect many of our legislators, Yeah. many of our legislators also do not understand what unprogrammed Yeah. means. And that is why I felt it is my duty to try to explain from where I sit and from my experience of looking at 24 national budgets, what the unprogrammed activity and unprogrammed fund is. All right. Well, on that note, former Senate President Franklin Drilon, I do hope to have you back again as we discuss all these issues. We actually piece it out together and we analyze it. I think it's interesting. It's good for the viewers as well. So a happy new year to you, sir. Thank you. Thank you, Karen, for having me, and I hope we have helped the public understand this very complicated issue for the good of our country. Salamat Thank po. you. Thank you. Tanong ko lang pala, sir, habulin ko to. Hindi ba kayo tatakbo ngayong 2025? Kahit anong posisyon? Naiwan tapos na po yung filing. Kaya pwede akong tumakbo sa oval. Pero ba't di kayo nagplano kahit local? Tanong ko lang. Kahit sa Iloilo. Well, I'm just you know, curious. I think my family is entitled to some time. I was in public service for 34 years. I think I have done my share. Not the others who feel that they could contribute, take over. 34 years is not a short time. I was in the cabinet for 9 years. I was in the Senate for 24 years. I think I have done my contribution. Mrs. Drilon and my kids and my family are also entitled to some attention. But that is why in topics such as this, where I feel I can contribute for the public service, I do find time and I do study in order to be able to clarify the issues and make our people understand the difficulties that we will be facing by what this administration is doing. All right. Well, they're valuable inputs. Thank you so much, former Senate President Frank. Masaklap yan, Atty. Kung magtutuloy-tuloy din yung mataas na presyo ng mga bilihin. Dahil yan po ay may kaugnayan sa tanong o sa komento ni Season TV. Sabi niya, good morning, Atty. Sal. Kailan kaya magmumura ang presyo ng bilihin sa ating bansa? Puro negosyante ang kumikita. Sana magkaroon din sila ng hiya at huwag taas ang kanilang kita. Gumaya sila sa mga incheck. Ayan, late mata, kikita daw. Okay. Mula naman kay Lea Okada, Atty. Sal, ask if you don't mind, straight Duterte choice po ako. What do you think po? Thank you. When you will Duterte choice, alam nyo, matagal ko nang pinaliliwanag yan. Ang lahat ng mga influencers na tinatawag, pag sila nilapitan, lalo na kung politiko yan, hindi tatangging endorse.
Hindi, like for instance, si Marcos Jr., siyempre may endorse yan. Si Presidente Duterte may endorse din yan. Mga ano yan ayaw nilang hiyain yung mga humingi sa kanila ng tulong. Ang mga botante ang dapat nasuriin yung ini-endorse. Kung ang record nila ay number 1, mapagkakatiwalaan, number 2, ang mga karanasan nila, gaya ni Pastor Kibuloy, ay hindi pa senador, marami nang ginawa. Tingnan din nila kung ito yung mga corrupt. Tingnan din nila, kasi yung mga iba dyan, nakita na natin ang record nila na upo sa dating administrasyon. Ngayon, nagsisiksik sa mga Duterte, ginagamit lang Eh syempre, pag lumapit, hindi mo naman masisisi yung isang presidente na endorse kasi lumalapit sa iyo Di ba? Kaya dapat susuriin natin. Hindi yung porket endorse, kakagatin natin. Tayo, yun nga sinasabi natin. Pag ikaw ay edukado, hindi ka madadala sa ganon. Titingnan mo. Kasi ang butante, ito lang ang pagkakataon na Correct. magamit ninyo ang karapatan ninyo na pumili. Pero kung ikaw ay sasangkap ng talino sa pag-iisip, talaga mahihirapan. Madadala ka talaga. Ikaw ay bukas isa sa utang na loob. 2, sa pananakot. 3, sa pagbebenta. 4, sigurado, pag kinantahan ka dyan, sinawasayawan ka dyan, napapanood mo yan sa araw-araw television. Kung yan, ano ka na kagad? Madaling mabole. Yeah. Pero kung edukado ka, ikaw, Jane, ikaw, college graduate ka. Ikaw ba, binoto mo yung mga ayaw natin? Nung ikaw bumoto? Tanong ko sa'yo. Ano yun, attorney? Sabi ko, ikaw, college graduate ka. Halimbawa, yes. Ikaw ba, binoto mo yung mga ayaw natin, mga ayaw ng lahat ng tao na Siyempre, nakaupo? ayaw. Siyempre, hindi mo iboboto. Exactly, yan nga ang punto natin. Pag edukado ka, hindi mahihirapan talaga yung mga yan. Nababola tayo, pumapili tayo, kakutin tayo. Yan ang punto. Sana, hopefully, magiging edukado ang ating mga kababayan sa pagpili ng mga kandidato.